March 2024 ay nilabas ng DLTV ang isa sa mga bagong class nitong bus. Ito ay ang Stallion Express 30R. Ang video na ito ay taken on June 18, 2024 sa CTEX or sa Sorsogon Integrated Terminal Exchange. Inagahan ko na mag-book ng ticket sa DLTV kasi parating fully book mga biyahe nila dahil na din sa peak season. 1,700 regular fare. Pag students, PWD, senior ay 1,400. Ang date ng alis ko ay June 28, 2024. Since yung bus na sasakyan natin ay galing pa ng Gubat, Sorsogon. May nag-advise sa akin na follower ko na pwede ako sumakay sa Gubat para kuhaan ko ng maayos na video yung bus. Kaya nag-decide ako na doon na lang sumakay. Medyo malapit lang naman ang biyahe mula Sorsogon City to Gubat, roughly around 30 minutes. Hello guys, Snake Bus TV here at nandito na tayo sa Pamana Terminal sa Gubat para sa biyahe natin pabalik na Cubao. Para sa nagtatanong kung paano mag-book sa DLTV, you can visit through their website or via walk-in. While waiting, dumating si Asia Star ng DLTV. Napawaw na lang ako dahil sa angas at ang tangkad nitong bus. At first time ko siya makita ng malapitan. Eto na nga, dumating na ang ating bus, ang Stallion Express 30R. Tinawag nila itong DM24. Syempre, body design for this 2024. This is a locally made bus, sariling atin. Isa itong brand new bus, Hino RN, na may JO8 engine, Euro 4 compliance na din with 260 horsepower at naka-air suspension na din para sa kanyang optimal performance. Pagmasdan natin kung gaano kaganda si Stallion Express. For the interior naman, isa itong 26 seating capacity, 2x1 seating configuration. It is also known as a lazy boy seats. Meron na din itong solo seats for solo traveler, provided with seat belt for each seat for more safety. It has a charging ports, but sadly, hindi siya gumagana. Baka dahil na din sira yung wiring. Reclinable seat na din siya at may footrest at sobrang luwag ng legroom. At heto naman ang driver's cockpit. As a standard, naka-manual transmission na siya. Meron din ito onboard CCTV. Para naman sa pasahero na gustong mag-CR while nasa biyahe, meron din itong restroom on board. May tubig, may tissue, bidet at higit sa lahat, malinis.
4 PM ay papalabas na tayo sa gubat papuntang Sorsogon City at hindi ko na na-videoan ang pagdaan namin sa diversion road sa gubat dahil nag-change settings yung camera ko. Initial impression dito sa bus ay sobrang smooth ng suspension. Bukod pa doon, hindi siya maalog at sobrang tahimik. Sa part na ito ay papasok na tayo sa terminal ng Sorsogon City, ang Sorsogon Integrated Terminal Exchange para mag-pick up pa ang ibang pasahero. Katapat lang din nitong terminal ay ang SM City Sorsogon. Kasabay din natin dito sa bus ay ang girlfriend na kapatid ko na si Arlene, pabalik din ng Maynila. Kaso nga lang sa pinakalikod na siya upo. Kaya naman, alamin din natin kung gaano kakomportable umupo sa likod. After 15 minutes sa pag-pick up pa ng iba pang pasahero, agad din kami umalis. Ito na, may nagkikita. Sa unahan.
Nagulat ako nang bigla kami in-overtaken ng Ilabel Hiker Bus. Around 5:47 ay nandito na tayo sa Daragantay at nagpakita sa atin si Daraging Magayon. Nandito na tayo sa isa sa mga challenging na daan dito sa Bicol, ang Tabon-Tabon Road. Dahil na din paakyat at madaming likuan itong daraanan natin. Masusubukan din kung gaano nga ba kalakas ang makina nito ni 30R sa mga ganitong daan, pati na rin ang skill sa pagdadrive ng ating driver. PM nang marating natin itong Pulangi Albay. Meron din ditong bus enthusiast na nag-aabang sa pagdaan natin.
Andito na tayo sa Bato, Camarines Sur. Sikat itong lugar dahil dito ginagawa ang famous na Pansit Bato at ilang oras na lang mararating na din natin ang Naga City. Part na ito ay natulog muna ko para makapagpahinga at pa-charge na din. Pagkagising ko ay nandito na tayo sa Naga City. May aprobado na lang yun eh. Aprobado yun eh. Aprobado na pipa rin. Kaya nga, sabihin ko sir, kung mapayasan na lang, hindi pinapayasan ko lang eh. Kasi siraan niya yung gamot na yun eh. Ang ibat pang ano rin, ang plus eh. Aprobado yun. Bayamon lang eh. Alam, bibili ka pala, dapat yung true up na lang sa Babang na, yung alam likod. Andito na tayo sa may diversion road ng Naga City. Usually, yung mga bus na nasasakyan ko galing Sorsogon ay hindi na pumapasok dito sa terminal ng Naga. At to my surprise, pumasok kami ng terminal at ang akala ko ay may sasakay pang ibang pasahero. Ilang minutes lang din kami nag-stay dito sa Naga. Nag-check lang ang inspector at nag-head count at umalis na din kami agad. Hindi na kaya napagtalunan niya, sabi niya. Tulog ko na lang. Wala hindi ako pinagagalitan.
Julio. Tapos ang pingat pa yung ano. At around 9 PM narating na namin itong meal stop ng DLTV dito sa Libmanan. Ang pagkakaalam ko sa Starbucks Pamplona kami mag-meal stop kasi doon naman usually meal stop ng DLTV. At first time ko din dito. Ayon sa aming driver, simula July 1, 2024 ay dito na daw ang bago nilang meal stop. Hindi ko lang din sure if yung mga bus ng DLTV na galing Manila ay dito din nag-stop. Pakaon ka? Ugutom na ako. First time ko dito eh. Ganda at maayos naman ang meal stop na ito. Pero medyo duda ako kasi mga ganitong meal stop ay overpriced ang pagkain nila. At nagstay din kami dito for almost 30 minutes. Sa part na ito ay dito ko muna tatapusin ang vlog na ito. Kaya naman, don't forget to follow and subscribe and hit the notification bell. Salamat!